Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Ang pagtugis at paghuli kay former President Rodrigo Roa Duterte na atang pinagkakabisihan ng ating puting administrasyon dahil umano ang dami nang nangyayari na kababalaghan sa ating bansa kaso hindi man lang napapansin. Krimen kung saan-saan ay lantaran, wala nang takot pero ipakulong pa rin si Tatay Digong ang pinapriority ng ating mga opisyales sa ating gobyerno. Talagang itong Kuting, Tambaluslos at Bonjing Rimulya ginagawa ang lahat upang makasuhan at may pakulong si former President Rodrigo Roa Duterte. Para sa buong impormasyon, panoorin ang buong video at kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers natin dyan, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Ang isyung ito ay naging usap-usapin din sa mundo ng social media. Merong isang netizen na nagsabi, sa totoo, nire-respeto ng buong mundo nang nakaupo si Tatay Digong naging presidente ng Pilipinas, kaya love namin si Tatay Digong. At sabi din naman ng isang netizen, since when has the saying, you can never put a good man down, gone irrelevant or untrue? Long after we have gone 6 feet under the ground, I think the adage will still hold water. Let's rid ourselves of our stubborn and wily ways and push not deception at the expense of the unlettered and marginalized. Ha? Nagkausap sila ni Atty. Harry Roque, haharapin ko ang ICC pero di nila ako makukuhang buhay. Kung may reklamo ang ICC, punta kayo kung payagan sila ng gobyerno ng Pilipinas o haharap siya. Magdebate tayo sa korte. Okay? Magpapaliwanag si Duterte. Kung meron pang rebellious act itong si former President Duterte, hindi ito haharap ng ICC. The fact na